Misteryoso Movie Recap. Magandang araw, ngayon ay panoorin natin ang isang American action thriller film mula noong 2016 na pinamagatang Mechanic Resurrection. Halika't sabay natin panoorin at sana ay magustuhan nyo. Sa unang eksena ng pelikula, dito sa lugar ng Rio de Janeiro, Brazil, kung saan ang ating bida na si Arthur Bishop ay namumuhay ng mapayapa, sinusubukang kalimutan ang kanyang nakaraang buhay bilang isang hitman. Nagawa niyang pekein ang kanyang sariling kamatayan, at binago pa ang kanyang pagkakakilanlan upang wala nang makakilala pa sa kanya. Nakatira si Arthur sa isang yate sa isang magandang lugar sa tabi ng dagat. Tuwing umaga, pagkagising niya, umiinom siya ng kape habang pinapatugtog ang paborito niyang musika at pagkatapos ay umalis siya. Bilang pag-iingat, nag-set up siya ng bomba sa bangka para mapigilan ang mga potensyal na magnanakaw. Isang araw, pumunta si Arthur sa isang restaurant na may magandang tanawin, kung saan kilala siya ng lahat. Ngunit sa sandaling umupo na siya, may isang dalaga na nagngangalang Renee ang lumapit sa kanya, sinasabing matagal na niya itong hinahanap. Ipinaliwanag niya na nagtatrabaho siya para sa isang mapanganib na amo na gustong ipatrabaho kay Arthur ang tatlo sa kanyang mga kaaway ng malinis, na gagawing natural ang kanilang pagkamatay. Dahil dito nagtaka si Arthur, at sinubukan niyang umalis, ngunit nagbanta si Renee na ilalantad ang kanyang lokasyon kung hindi siya sumunod. Pagkatapos ay napansin ni Arthur ang paligid at nakita niya na hindi siya nag-iisa dahil may mga kasama ito na may hawak na iba't ibang armas. Habang nag-uusap sila, bigla siyang kinuna ng litrato ni Arthur, na ikinagalit niya. At naglabas ng baril ang dalaga. Ngunit bago niya ito magamit, itinulak ni Arthur ang mesa patungo sa kanya, pinipigilan ang kanyang mga galaw. Sabay-sabay din ang pag-atake ng lahat ng goons kay Arthur, ngunit dahil siya ang bida, lahat sila ay natalo niya nang hindi man lang pinagpapawisan. Nang maramdaman niya dumarami sila, sinamantala niya ang pagkakataong makatakas sa pamamagitan ng pagtalon sa bubong ng dumaraan na Skytram. Gayunpaman, sumunod si Renee at ang kanyang mga tauhan, sinusubukang barilin siya mula sa loob ng tram. Sinubukan pa nga ni Renee na umakyat sa kanya, ngunit bago niya ito magawa, nagpa siya si Arthur na tumalon papunta sa likod ng isang hand glider upang matagumpay na makaiwas sa mga humahabol sa kanya. Pagsapit ng gabi, bumalik siya sa kanyang bangka, at nakita niya ang mga kainahinalang lalaki na nag-iinspeksyon dito. Ito ay nag-udyok sa kanya na i-activate ang mga bomba na inilagay niya para sa mga emergency. Dahil dito, sumabog ang mamahaling yate. Pagkatapos, pumunta si Arthur sa isang lumang lalagyan, kung saan itinago niya ang kanyang mga armas at kagamitan, kabilang ang mga peking pasaporte at mga mobile phone. Pagkatapos ay kumuha siya ng pera at lumipat sa isang liblib na isla sa Thailand. At muling nakipagkita siya sa kanyang kaibigan na si May, na mabait na pinayagan siyang manatili sa kanyang lumang kubo na hindi nagalaw ng ilang taon. Pagkaalis ni May, pumasok si Arthur sa kanyang silid at binuksan ang isang bahagi ng sahig na gawa sa kahoy, sa ilalim kung saan siya ay nagtago ng mga armas at kasangkapan. Determinado siyang protektahan ang kanyang sarili at malaman ang tungkol kay Renee, sinimulan niya itong imbestigahan sa pamamagitan ng isang lihim na sistema. Hindi nagtagal, in-upload niya ang larawan ni Renee na naklik niya kanina at natuklasan ang relasyon nito sa isang mapanganib na kriminal na nagngangalang Crane, isang taong may madilim na nakaraan kay Arthur. Kinabukasan, isang magandang babae na nagngangalang Gina ang pumasok sa beach resort ni May, na naghahanap ng mga lunas para sa kanyang mga pasa. Napansin ni May ang mga pinsala at nagtanong tungkol rito, ngunit hindi umimik si Gina at umalis. Noong gabing yon, narinig ni May ang mga hiyawan na nagmumula sa isang kalapit na bangka at nasaksihan niya si Gina na sinasaktan ng isang lalaking tinatawag na Frank. Nag-aalala para sa kanyang kaligtasan, si May ay sumugod kay Arthur para humingi ng tulong, kahit na siya ay nag-aatubili na makisali. Gayunpaman, nakaramdam ng pananagutan kay May, tinitingnan niya ang pangyayari sa pamamagitan ng kanyang binocular at tumungo sa bangka. Sa kabila ng kanyang pagtatangka ng mga tuwiran kay Frank, sinubukan ng lalaki na gumamit ng sandata at nagkaroon ng pisikal na alitan. Kaya sa huli, aksidenteng tumama ang kanyang ulo sa isang metal na poste at kinamatay niya. Nang makita ni Gina ang walang buhay na katawan ay nahimatay ito. Sinama ni May si Gina palayo at saglit na hinahanap ni Arthur ang gamit ng babae, kaya lang siya'y nabigla sa kanyang nakita, natuklasan niya ang baril, pasaporte at ang telepono niya na may larawan ni Arthur. Nabigla sa natuklasan, sinunog ni Arthur ang bangka at bumalik sa kubo. Pagkatapos nito, galit niyang ginising si Gina at ipinakita sa kanya ang larawan, hinarap siya tungkol sa koneksyon niya kay Crane. Noong una, tumanggi siyang magsabi ng anuman ngunit nang tinutukan siya ni Arthur ng baril, inamin niya na na-blackmail siya upang magtrabaho para kay Crane.
Kasunod nito, ibinunyag ni Gina na dati siyang nagpapatakbo ng shelter para sa mga biktima ng human trafficking sa Cambodia. Ang buhay ay medyo normal, ngunit nagbago ang lahat ng isang araw nang patayin ng mga tauhan ni Crane ang isa sa kanyang mga empleyado. Pagkatapos ay pinilit nila si Gina na tanggapin ang misyon at nagbanta na sasaktan ang mga batang nasa ilalim ng kanyang pangangalaga. Kinabukasan, napansin ni Arthur ang isang bangka na nasa malapit na may ilang lalaking nagmamasid sa baybayin. Hinala niya na pinadala sila ni Crane para mabantayan ang misyon ni Gina. Para palayasin sila, nagpanggap sina Arthur at Gina na mag-asawa sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga tradisyonal na kaugalian ng Thai. Habang tumatagal ang gabi, humingi ng paumanhin si Gina kay Arthur dahil nadamay siya sa kanyang mapanganib na kalagayan. Kasabay nito, ibinahagi ni Arthur ang kanyang masakit na nakaraan, na inilalantad na minsan siyang naging ulila na ibinente sa isang gangster na nagsanay ng mga batang sundalo. Binanggit niya na kasama niya si Crane noong mga panahong yon, at napakalapit nila sa isa't isa. Gayunpaman, nang maging mahirap, tumakas si Arthur, na iwan ang kanyang kaibigan. Naniniwala si Arthur na ito ang dahilan kung bakit sinusubukan ni Crane na maghiganti laban sa kanya. Habang ang dalawa ay patuloy na nagbabahagi ng kanilang mga kwento sa buhay, ang kanilang samahan ay lumalalim, at sila ay nagtatapos sa gabing magkasama. Matapos tiyakin kay Gina ang kanyang kaligtasan, isiniwalat ni Arthur ang kanyang planong pabagsakin si Crane at nangakong hindi niya gagawin ang 3 pagpatay gaya ng hinihiling. Sa halip, balak niyang alisin mismo si Crane. Ibinigay niya kay Gina ang relo ng kanyang ama, isang mahalagang alaala mula sa kanyang nakaraan at hiniling sa kanya na alagaan ito hanggang sa kanyang pagbabalik. Gayunpaman, biglang napalitan ang kanilang mga plano nang biglang dumating ang isang grupo ng mga pulis sa dalampasigan, at ang isa sa kanila ay kinilalang tauhan ni Crane. Sinubukan ni Arthur na labanan sila, ngunit sa pagkakataong ito, natalo siya, at kalaunan ay dinukot si Gina. Para iligtas siya, pumayag siyang makipagkita kay Crane, at sa wakas ay nagkaharap na sila matapos ang ilang taon. Pagkatapos ay ibinigay ang detalye ng unang misyon niya, kapalit ng kalayaan ni Gina, kailangan niyang magawa ang 3 ipapatrabaho sa kanya. Ang unang target ay si Krill, isang kilalang nagbebenta ng armas na nakakulong sa Malaysia sa ilalim ng mahigpit na seguridad. Para maghanda, gumawa si Arthur ng mga pampasabog na itinago bilang chewing gum, sharp repellent sa isang balat na lata, at isang nakatagong capsule ng sigarilyo. Gumagawa din siya ng peking ID at nagpanggap na isang wanted na kriminal. Pagkatapos, habang naglalakad siya sa mga lansangan ng Malaysia, dinala siya ng mga pulis sa kustodiya at ipinakulong. Sa sandaling nasa loob ng kulungan ng Malaysia, tinipon ni Arthur ang impormasyon tungkol kay Krill at natuklasan na ang kanyang mga tauhan ay patuloy na binabantayan siya dahil sa maraming pagbabanta sa kanyang buhay. Si Arthur ay mabilis na nakakuha ng kutsilyo mula sa isang bilanggo sa oras ng tanghalian at nang maglaon ay namagitan, nang sinubukan ng isang dating tauhan na patayin si Krill, na niligtas ni Arthur ang kanyang buhay. Palibhas ay humanga sa kanyang mga kilos, inanyayahan siya ni Krill na maghapunan, na pumayag na iwanan ang kanyang mga tauhan sa labas. Sinamantala ni Arthur ang pagkakataong ito at para kitilin si Krill. Matapos yun, pinalabas niya ang nangyari na ginawa ng lalaki ang isang bagay na hindi dapat gawin. Upang makatakas, ginulo ni Arthur ang mga tauhan ni Krill, na sinasabi sa kanila na huwag istorbohin si Krill dahil siya ay nagdarasal. Pagkatapos ay binuksan niya ang alarma ng seguridad at gumawa ng butas sa dingding ng kulungan gamit ang pampasabog na gum na dinala niya. Nilunok din niya ang track and field na binigay ni Crane sa kanya, para nakamonitor siya, tumalon sa dagat upang makatakas agad. Pagkatapos ng matagumpay na makatakas, muli siyang sumama sa mga tauhan ni Crane sa isang bangka ng pangingisda, na naghihintay sa kanya sa gitna ng karagatan. Sa susunod na eksena, pinakita ni Crane ang patunay ng kaligtasan ni Gina sa pamamagitan ng video call at sinabi ang susunod na target, na si Adrian Cook, isang human trafficker sa Australia. Nagbigay din siya sa kanya ng limitasyon sa oras na 36 hours upang mawala ang target. Nang walang pag-aaksaya ng oras, nagsasagawa si Arthur ng masusing pagsubaybay at nalaman na ang penthouse ni Adrian ay lubhang pinatibay, maliban sa isang cantilever pool na umaabot sa mga lansangan. Pagkatapos ay gumawa si Arthur ng isang plano upang makalusot sa penthouse ni Adrian mula sa ibaba. Kaya naman, nagpanggap siya bilang isang milyonaryo, at nag-schedule ng isang pulong sa realtor ng gusali. Nagkunwari si Arthur na interesado siyang bumili ng apartment, na nasa ibaba mismo ng penthouse ni Adrian. At nung naabala ang realtor, gumagawa siya ng kopya ng mga susi. Ang sumunod na araw, nakabalat kayo bilang isang profesional na technician, nagtakda si Arthur sa kanyang misyon.
Gamit ang kanyang duplicate na susi, nakakuha siya ng access sa apartment na ipinakita sa kanya ng realtor kanina at nagawang buksan ang salamin para umakyat sa swimming pool. Hindi nagtagal, umabot siya sa ilalim ng pool, nag-drill ng isang butas at nag-set up ng isang espesyal na pampasabog doon. Kasabay nito, tumalon si Adrian sa pool para lumangoy na lagi niyang ginagawa. Bigla niyang nakita si Arthur, ngunit bago siya makatawag ng tulong, nabasag ang salamin, na humantong sa kanyang pagkamatay. Samantala, nasaksihan ni Crane ang insidente sa balita at napangiti, dahil sa galing at henyong kakayahan ni Arthur. Nang maglaon, sa isang video call, matalinong binibigyan ni Gina si Arthur ng impormasyon tungkol sa numero ng katawan ng bangka kung saan siya naka-video sa pamamagitan ng pagpoposisyon sa sarili malapit sa isang bintana. Si Arthur ay tumawag sa kumpanya ng bangka at sinusubaybayan ang lokasyon nito gamit ang numero. Matapos makuha ang eksaktong lokasyon, umarkila siya ng helicopter at lumipad doon, dala ang isang bag ng kagamitan. At palihim na pumasok si Arthur sa bangka at isa-isang pinatay ang mga bantay. Kaya lang, siya'y nahuli habang sinusubukang iligtas si Gina. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpakita si Crane at binabalaan siya na huwag na itong subukang muli, dahil kung hindi, agad na babarilin si Gina. Matapos yun, itinalaga kay Arthur ang kanyang huling target na si Max Adams, isang Amerikanong nagbebenta ng armas na mahigpit na binabantayan ang kanyang kuta. Pagkatapos ng kaunting paghahanap, natuklasan ng ating bida na ginagamit ni Crane ang mga pagpatay na ito para alisin ang kanyang kalaban sa negosyo ng armas, na nagudyok kay Arthur na magkaroon ng mga pagdududa tungkol sa misyon. Gayunpaman, nagpapatuloy siya sa kanyang plano. Binaril ni Arthur ang isa sa mga bantay ni Adams mula sa malayo, pagkatapos ay nagtago sa isang emergency helicopter upang marating ang kuta ni Adams. At hindi niya pinagana ang mga security camera na may jammer at mahusay niyang inisa-isa ang mga bantay. Habang nasa mataas na alerto ang gusali, inihatid si Adams sa kanyang panic room, ngunit naantala sila ni Arthur dahil sa mga malfunctions ng elevator. Nakapagtataka, nang makarating si Adams sa kanyang silid ay nasa loob na si Arthur, naghihintay sa kanya. Ngunit sa halip na patayin siya kaagad, iminungkahi ni Arthur ang isang alyansa upang pabagsakin si Crane. Kahit papaano ay nakumbinsi niya si Adams na makipagtulungan at sinimulan nila ang kanilang plano sa pamamagitan ng pagpapanggap ng kanyang kamatayan. Makalipas ang ilang oras, habang sinisiyasat ni Adams ang kanyang mga submarino, isang mahusay na binalak na bomba ang sumabog doon, na naging dahilan upang siya ay malunod. Sa kabutihang palad, si Arthur ay nakahanda sa ilalim ng tubig at siya ay mabilis na dumating upang iligtas si Adams. Sa pagbabahagi ng tangke ng oxygen, ligtas niyang ginabayan siya palayo sa pagsabog, patungo sa pinakamalapit na beach. Samantala, nasaksihan ni Crane ang insidente sa telebisyon, at idineklara ng mga balita na inilibing si Adams sa ilalim ng tubig dahil sa pagsabog. Kasunod nito, nakipag-ugnayan si Arthur kay Crane sa telepono, na inaangkin ng responsibilidad para sa ikatlong pagpatay. Ngunit, nananatiling nagdududa si Crane hanggang sa makita niya ang konkretong ebidensya ng pagkamatay ni Adams at humiling na makita muna ang bangkay ng kanyang target. Bilang tugon, hinimok ni Arthur si Crane na bisitahin ang submarino ni Adam at hanapin ang kanyang bangkay doon. Sabik na kumpirmahin ang pagpatay, inutusan ni Crane ang kanyang mga tauhan na hanapin ang katawan ni Adams at sila na bahala kay Arthur. Pero bago sila makarating sa nasabing lokasyon, nag-set up si Arthur ng mga lethal traps. Habang isa-isang bumababa ang mga tauhan ni Crane, nakita niya ang mga tauhan na nahuhulog sa inilatag na mga bitag ni Arthur sa kanila. Sa bawat sandali, lalong nababatid ni Crane na malaking banta si Arthur sa kanyang mga plano. Napagtanto na siya ang susunod na target, ginamit ni Crane si Gina para kay Arthur, dinala siya sa labas ng bangka upang akitin si Arthur. Habang papalapit ang ating bida sa ilalim ng tubig, napansin niya si Gina na nakatayo malapit sa helipad. Pagkatapos ay pumasok siya ng mahusay na pag-atake sa mga gwardya ni Crane, pinatay sila ng paisa-isa. Sinubukan din ni Gina na tumulong ngunit nasugatan sa scuffle. Nang makita ito, mabilis siyang inilagay ni Arthur sa isang emergency release pod upang matiyak ang kanyang kaligtasan. Pagkatapos nito, inalis niya ang lahat ng tauhan ni Crane at sa wakas ay nagharap sila ng one-on-one na bakbakan. Napagtanto niya na ang lahat ng kanyang mga tauhan ay patay na. Mabilis na isinaaktibo ni Crane ang bomba sa bangka. Kasunod nito, nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng dalawa ngunit mabilis na nagtagumpay si Arthur at itinali si Crane sa bangka gamit ang isang kadena ng anchor. Gayunpaman, pagkatapos lamang ng ilang segundo, sumabog ang bangka, na tila namatay silang dalawa. Mula sa malayo, nagmamasid si Gina sa kawalan ng pag-asa, na naniniwalang isinakripisyo ni Arthur ang kanyang sarili upang mawala na si Crane. Nalungkot, at bumalik siya sa Cambodia kasama ang mga bata,
Inaaliw ang sarili sa kanyang trabaho. Ang mga araw ay naging buwan, at nakamove on na si Gina mula sa pangyayari. Ngunit isang umaga, biglang sumulpot si Arthur. Mukhang maayos naman siya, nagulat si Gina. Samantala, sinisiyasat ni Adams ang mga labi ng bangka ni Crane at inalis ang mapanlikhang plano na nagbigay daan sa pagtakas ni Arthur. Nakakita siya sa video na ebidensya ng isang diving bell, isang silid na pwede huminga sa ilalim ng tubig na nagbigay daan kay Arthur na makaligtas sa pagsabog. Humanga sa kanyang pagiging maparaan, nagpasya si Adams na tanggalin ang footage ng seguridad upang mapangalagaan ang kinabukasan ni Arthur. Nagtatapos ang pelikula sa masayang panibagong buhay ni Arthur. Sa wakas ay nakalaya na sila ni Gina mula sa mga kamay ni Crane, at ang kanilang muling pagsasama ay nagmarka ng bagong kabanata sa kanilang buhay, na puno ng pag-asa at pangako ng isang mas maliwanag na hinaharap. Marami pong salamat, sana ay nagustuhan nyo ang video na ito. Suportahan nyo sana ang aking channel, sa pamamagitan ng pag-subscribe at like. Salamat po, hanggang sa muli.